Makinig sa programang Mafar Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Updates. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa lahat ng ating mga suki, sa ating mga minamahal na mga magsasaka at mangingisda, at syempre pa ang ating mga LGUs, ang ating pong mga stakeholders, at ang ating pong mga kasamahan mga extension workers. Kayo po ay aming binabati at inanyayahan na samahan po niyo kami sa isang buong oras sa ating pagtatanghal, na kung saan na hindi lang po dito sa ating pong Radyo Bida at ED2 or DXMS tayo napapakinggan at napapanood, maging po sa ating mga partner radio stations gaya po ng DXUP dyan po sa may UP, ang Bandera,
dito po sa lungsod. Ang ating radyo natin at ang ating Voice FM, di natin nakakalimutan. Partner ho natin yan since then. At ang Dear Station o FM, dyan po sa may Kabaka North, Cotabato, para po sa ating Special Geographical Area, no, na nagkakaroon po ng dagdag pa rin doon sa hindi maabot ng ating program. At syempre pa, ang ating pong inuulit-ulit nila, no, ang ating pong Mafar Fades, no, na kung saan nandyan ho tayo napapanood din at nakikita maging sa labas ng ating pong rehiyon at sa labas ng ating pong bansa, at dito po sa lungsod ng abot ng Maguindanao Sky Cable Channel 4 and 33, no, ay napapanood din ho tayo simulcast sa kanyang oras pa din, 6 to 7 in the morning every Sunday po. So yan po ay hatid sa inyo ng Mafar Farm hinggil po sa pangisdaan at sa agrikultura at siyempre pa sa iba pang mga venture na dagdag kita at dagdag ani siyempre, no, ang target po ng ating pong Mafar. So yan po, ang isang buong oras ho natin ay bubuin po ng balitaan ang ating pong talakayan na nakafocus sa halal at saka itong Fisher Fox Congress at of course ang price monitoring at ang ating pong kapaki-pakinabang at napapanahon ng mga techno-plugs na inahatid po namin sa inyo. Pagbabalik po kami, pagkalit po sa lamang po ng mga ilang paalala. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. Isda o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng Mafar sa inyong lugar. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ulo ng ating mga balita, Mapar PRDP, sinanay ang mga proponent group nito sa Maguindanao hinggil po sa Enterprise Business Process Review. Ito po ang pag-uulat ni Ms. Naima Mamisel.
Sa layuning mapahusay ang kakayahan ng mga proponent groups or PG sa pagpapatakbo ng kanilang mga business, ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project o PRDP ay nagsagawa ng 3 araw na pagsasanay ukol sa Enterprise Business Process Review o EBPR noong December 1 to 3 na ginanap sa Lake Cebu, South Cotabato. Ang mga kalahok ay mga proponent groups mula sa lalawigan ng Maguindanao na may ongoing sub-project on goat multiplication, fattening and marketing na pinunduhan sa ilalim ng IREP component na pinangungunahan ni Business Development Officer Michael Ian B. Sastrillo. Ang nasabing pagsasanay ay nakatuon sa EBPR at ng data captured forms kung saan ito ang magsisilbing gabay ng mga membro ng PGs upang mahusay na magampanan ang kani-kanilang mga tungkulin. Samantala, sa naturang aktibidad, binigyan diin ni Dr. Tong Diping Yaman, Chief of AMAD, ang mga programa at activities sa ilalim ng Agribusiness, Marketing and Assistant Division na maaari nilang iabel. Nagsilbi rin itong venue para i-orient ang mga PG sa Bangsamoro online registration at ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System, isang webpage or online information system program for agri-fishery-based enterprises. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. MAFAR pinaigting ang kampanya sa RSBA at geofencing dito po sa probinsya ng Maguindanao. Ito po ang pag-uulat ni Ma'am Connie Canlas. Ginanap kamakailan ang pinaigting na kampanya ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa Registry System on Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at georeferencing sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information caravan na ginanap sa municipality ng Datu Hofer. Ang information caravan ay naglalayon na maisapubliko ang georeferencing at opisyal na pagpapatala ng mga magsasaka, manggagawa sa bukid at mangingisda sa RSBSA sa loob ng rehiyon ng Bangsamoro. Ang RSBSA at georeferencing ay isang programa ng Department of Agriculture at ang dalawang pangunahing pangangailangan para sa mga magsasaka at mangingisda upang magamit ang mga kagamitang pang-agrikultura, makinarya, serbisyo sa irigasyon at infrastruktura. Ang georeferencing ay ang proseso ng pagkuha ng digital na imahe, maaaring ito ay isang air photo, isang scan na geologic na mapa o isang larawan ng topographic na mapa. Samantalang RSBSA isang electronic compilation ng mga pangunahing impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Binanggit ni MAFAR Director General for Agriculture Services Daud Lagasi, ang RSBSA at georeferencing ay para sa mga magsasaka upang maka-avail ng mga intervention ng MAFAR. Kailangan ng pag-endorso mula sa mga municipal at provincial officers upang matiyak na ang lahat ng mga transaksyon ay maayos na maihatid sa kani-kanilang mga tanggapan. Sinabi ni Pendatun Patarasa, MAFAR Director General for Fisheries, na sa pamamagitan ng digital enrollment na ito, ang mga magsasaka at mangingisda ay magkakaroon ng sarili nilang datos sa ahensya. Nararapat na ang tatanggap ng mga programa at mga serbisyo ay makikilala at tiyak na matatanggap ng mga magsasaka mismo. Ang municipal na pamahalaan ng Datu Hofer sa pamamagitan ng kanyang municipal administrator, Norodin Mamaluba, ay mainit na tinanggap ang mga programa ng MAFAR sa information drive sa paniniwalang ang sarili nilang mga magsasaka ang makikinabang dito. Sinabi sa amin ng aming alkalde, anumang tulong mula sa MAFAR ay malugod na tinatanggap dito sa Datu Hofer, lalo na para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda ang nakasalalay, dagdag pa ni Mamaluba. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas, nag-uulat. Kauna-unahang Farmers and Fisherfolks Congress sa BARM isinagawa ng MAFAR. Ito po naman ang pag-uulat ni Ms. Nesrin Talim Musa.
Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang kauna-unahang Farmers and Fisherfolk Congress sa rehiyon noong ika-6 hanggang ika-7 ng Desyembre taong kasalukuyan sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, BGC, Cotabato City. Pinangunahan ito ng Agribusiness Marketing Assistance Division o AMAD ng ministeryo na pinamumunuan ni Chief Dr. Tong D. Pingyaman. Highlights sa naturang Congress, ang Coffee at Banana Summit, MAFAR Lenke 3.0 na nilahukan ng nasa 25 exhibitor mula sa iba't ibang probinsya ng BARM kung saan tampok ang display of products ng kani-kanilang probinsya. Ang ribbon cutting ay pinangunahan ni MAFAR Minister Muhammad S. Yaqub PhD na siyang simbolo ng pagbubukas ng naturang mga exhibits. Ayon kay Chief Pingyaman, isinagawa ang nasabing aktibidad upang mapag-usapan ang mga bagay patungkol sa pagpapausbong ng produksyon ng kape at saging na itinuturing na isa sa pinaka-in-demand na produkto sa rehiyon. Anya, ito rin ay isang pamamaraan upang ipromote ang Bangsamoro products upang higit na makilala at masustain ang market chain sa bansa. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng activity ay patunay lamang na umuusbong ang ating tanggapan. Sabi pa ni Minister Muhammad S. Yaqub, ang Congress na ito ay isa sa mandato ng MAFAR na tumutulong bilang daan upang palaguin ang buhay ng mga Bangsamoro farmers at fisher folks. Ang pinaka-priority natin ay ma-uplift ang living conditions ng ating mga magsasaka at mangingisda at maging economically sustainable sila. Pagdidiin ni Minister Yaqub. Hinimok din ng ministro ang lahat, lalo na ang mga magsasaka at mangingisdang benepisyaryo bilang partners na makipagtulungan tungo sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay. Tayo sa ministry ay sinisikap na maipaabot ang lahat ng tulong na kailangan ng ating mga benepisyaryo. Ang kailangan lang namin ay cooperation mula sa inyo bilang ating mga beneficiary upang maisakatuparan ang lahat ng programa para sa inyo. Dagdag pa ni Minister Yaqub. Tampok din sa nasabing Congress ang signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng MAFAR at ng MAFAR Lands beneficiaries. Nagkaroon din ng press conference na nilahukan ng mga partner media mula sa rehiyon at karatig lugar. Isa rin sa serye ng Congress ay ang presentation ng iba't ibang topic na may kinalaman sa pagpapausbong ng produksyon ng saging at kape sa rehiyon. Kabilang dito ang opportunities, successful stories on coffee and banana industry, flagships program on AMAD, Bangsamoro system at ang Bangsamoro Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o ang FEDIS. Nagkaroon din ng presentation ng mga flagships programs mula sa Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform. Nagbahagi din ang Ministry ng MTIT, MOLE, CSEA at ACPC ng kanilang programa sa mga magsasaka at mangingisda. Sa huling bahagi ng programa ay inilahad ni Dr. Tong Pingyaman ang 11 key points o resolusyon na siyang magiging gabay sa mga susunod na aktibidad. Samantala, dumalo din sa nasabing activity ang iba pang mga key officials gaya ni na Chief of Staff Arpia T. Ibos, Director General for Agrarian Reform Services Dr. Taugan Kikay, Director 2 for Agriculture Engineer Ismail Gamel, Director 2 for Admin and Finance Services Julie O. Maliga, mga Provincial Director mula sa iba't ibang probinsya at ng iba pang opisyales mula sa private companies. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. MAFAR PRDP nagsagawa ng pagsasanay ukol sa sustainable goat production. Ito po si Ms. Bea Pedrosa. Nagsagawa ng pagsasanay ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ukol sa goat farm herd management sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project noong November 24 hanggang 26 taong kasalukuyan. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayo na mapahusay ang kaalaman
at kasanayan ng mga kalahok sa sustainable goat production dahil ito ay itinuring na isang makabuluhang aktibidad sa ekonomiya sa Maguindanao. Isinagawa ang unang batch ng pagsasanay para sa mga farmer leaders ng Kalian Bangsamoro Women's Agri-Marketing Cooperative at Dumpingan Agri-Marketing Cooperative. Sa 3 araw, nalaman ng mga kalahok ang katayuan ng industriya ng kambing sa Maguindanao. Nalaman din nila ang iba't ibang lahi at pagpili pati na rin ang mga karaniwang sakit ng kambing at ang kanilang kontrol. Kasama rin sa module ang pagtalakay sa pamamahala sa sakahan ng kambing at ang mga pinuno ng magsasaka ay sumailalim din sa wastong pamamahala at pangangalaga sa kambing. Sa panayam kay IRIP Business Development Officer Michael Ian Sastrillo, sinabi nitong nakatanggap na ng kambing ang mga nabanggit na kooperatiba ngayong taon at inaasahang makatanggap din ang mga kooperatiba ng pangalawang batch ng pamamahagi ng kambing sa mga susunod na buwan. Ito ay sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap sa pamamagitan at hanay ng Provincial Local Government Unit, partikular sa Provincial Veterinary and Agriculture Office ng Maguindanao, na pinamumunuan ni Dr. Yusuf Adrain Abbas, Provincial Veterinarian, at Yusuf Malinkov M. Mangudadato, Provincial Supervising. Ayon kay Siham S. Pangol, mula sa tanggapan ng Regional Livestock, ay namuno sa training management team sa tulong ni Mr. Armanzor M. Sagindingan. Ang impormasyong ito ay hango kay Naima Mamisel, Mafaraming Ani at Kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uula. Halal Congress, isinagawa ng Mafar Barm ang pag-uulat ni Mr. Erevani Dato sa Kaluran. Nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng Halal Congress nitong ika-8 hanggang ika-10 ng Disyembre sa Cotabato City. Tampok sa aktibidad na ito ang mga iba't ibang produktong halal sa rehiyon. Dumalo at lumahok ang mga participants mula sa Mafar Regional Office at ilan sa mga opisyales sa provincial offices. Ayon kay Engineer Saidon Alawan, Chief of Halal Program, layunin ng Halal Congress ay pagtibayin ng pakipagtulungan sa mga halal certifying bodies sa rehiyon. Dagdag pa niya, bilang karamihan sa mga mamamayan ng BARM ay Muslim, inasam ng rehiyon na maging halal hub sa hinaharap. Dahil din umano sa Congress, ay magkakaroon ng kohesibong mga regulasyon sa produksyon ng halal products sa rehiyon. Maraming Ani at Kita, Serbisyong Bangsamoro, Iribani Dato sa Kaludan, nag-uulat. Yun po ang ating pong regional news at magbabalik po tayo para sa ating provincial news pagkalipas po lamang nito. Mafar Trivia. Alam niyo ba, ang salitang Ingles na coffee ay nagmula sa salitang Arabic na kawi na ibig sabihin ay strength o lakas. Ang kape ay nagsisilbing panghalili sa alat ng mga Arabo at ibang Muslim. Ito ay nagmula sa Ethiopia sa kontinente ng Africa at una itong itinanim ng mga Arabo sa Yemen noong 15th century. Nakilala ito sa Persia, Egypt, Syria at Turkey noong 16th century sa pamamagitan ng mga mangangalakal na Arabo. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, malaki ang kita. Balita mula sa probinsya ng Maguindanao, konsultasyon para sa pagsasagawa ng Agriculture Code isinagawa ng Mafar. Ito po ang pag-uulat ni Ms. Nuraima Sindato. Pinangunahan ng Legal Division sa pamumuno ni OIC Chief Legal Julhamin Paglala, katuwang ang agriculture sector ng Mafar Maguindanao ang 2 araw na konsultasyon ukol sa isasagawang Agriculture Code sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay hango sa direktiba ni Mafar Minister Muhammad S. Yaqub PhD at Provincial Director Ron Jamin M. Maulana PhD na magkaroon ng collective input sa pagbuo ng Agriculture Code. Ang naturang konsultasyon ay sinagawa ngayon ika-25 hanggang ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Cren Cusin, Cotabato City. Layunin ng naturang konsultasyon na malikom ang suhestyon galing sa iba't ibang sektor sa probinsya ng Maguindanao upang maisama ito sa gagawing Agriculture Code sa Bangsamoro Region.
Maliban pa dito, nilalayon din na sa pamamagitan ng konsultasyon ay muling mapag-usapan ang mga issues at challenges particular sa usaping pang-agrikultura sa probinsya ng Maguindanao. Sa unang araw ay binahagi ni Mafar Maguindanao Chief of Agriculture Saudi D. Mangindra PhD ang mga issue at problemang kinakaharap ng agrikultura sa probinsya ng Maguindanao. Ilan sa kaning nabanggit ay ang kawalan ng medical assistant o di kaya subsidy sa mga magsasaka hindi lamang sa probinsya kundi sa buong Bangsamoro Region. Aniya pa, dapat mabigyan ng pansin ito sapagkat ang mga magsasaka at mangingisda ang pinaka-vulnerable sector. Ibinahagi naman ni DART Chief Legal Division, Attorney Rahil S. Saga, RSW, ang paksa ukol sa laws and regulation ng agrikultura sa Pilipinas. Ilan lamang sa kanyang suhestyon na magkaroon ng incentives ang mga mag-aaral na magsisipagtapos ng kursong agrikultura. Aniya pa, sa panahon ngayon, tumatanda na ang ating mga magsasaka. Baka dumating ang panahon na wala na ring magproproduce ng ating kakainin. Isa din sa suhestyon ni MSU Maguindanao, Professor Musa M. Dicolano, na mapag-igting ang record keeping sa mga magsasaka upang maganda ang monitoring ng produksyon sa bawat harvest nila. Aniya, sa pamamagitan nito ay malalaman ang history ng anumang aktibidades at maging basehan sa pagsasagawa ng mga susunod na desisyon. Kanya din isinali na sana magkaroon ng incentives sa mga excellent o di kaya ay mga performing farmers sa probinsya ng Maguindanao upang mas lalo pa silang ganahang magtrabaho. Isa sa mga incentives na maaaring ibigay sa kanila ay ang pagbibigay ng scholars sa kanilang mga anak. Ayon kay Mafar Maguindanao, Director Maulana, mainam na mapag-aralang mabuti ang mga batas sa Pilipinas, particular sa agrikultura, sapagkat mayroong magkakasalungat dito. Anya, ito ang dapat nating mabigyang diin at mapag-usapan sa konsultasyon. Kanya din sinabi na dapat ma-harmonize kung ano lamang ang mga batas na nararapat at nababagay sa probinsya ng Maguindanao. Kanya din iminungkahi na tignan ang mga polisiya ng agrikultura sa national at maaring kumuha dito na gagawing lokal base sa context ng BARM. Ating pagtulungan ito sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na marinig ang boses natin, dagdag pa ni Director Maulana. Kasama din sa napag-usapan ang problema ukol sa attitude at mentality ng magsasaka. Ito ang kailangan mabago sapagkat kaakibat nito ang mga tagumpay ng implementasyon ng anumang programa. Isa din sa mga nangingibabaw na problema ay kung paano makontrol ang ani ng mga magsasaka na hindi na maipapalabas sa teritoryo ng Bangsamoro. Kalimitan sa mga produkto ng Bangsamoro ay napupunta at nabebenta sa ibang rehiyon. Sa pangalawang araw ng konsultasyon ay nagsilbing resource speaker si Nasruddin A. Buisan, Assistant Professor ng Cotabato State University. Kaning tinalakay ang usapin patungkol sa mga problemang kinakaharap sa pagpapatupad ng agriculture laws and policies sa BARM. Maliban pa dito, kanya din pinasadaanan ang usapin ukol sa Agriculture Fisheries Modernization Act. Ayon kay Mr. Buisan, isa sa nagiging problema sa Pilipinas ay masyadong malaki ang alokasyon ng budget para sa rice production to the point na napag-iiwanan na ang ibang commodities. Dagdag pa niya, kinakailangan na mapalawak ang access ng mga magsasaka sa merkado, mapalokal man ito o abroad. Kanya din sinabi na maganda na magkaroon ng finance strategy para sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda sa probinsya. Nagkaroon din ng suhestyon na bumuo ng polisiya kung papaano makonek ang mga resulta ng research sa extension upang magamit ito ng mga magsasaka. Naging matagumpay ang 2 araw na konsultasyon. Sa mensahe ni Chief Mangindra ay pinasalamatan niya ang lahat ng lumahok at mga resource speakers. Anya, kailangan baguhin ang pananaw ng mga magsasaka sa rehiyon sapagkat dito magsisimula ang tinatawag na transformation. Dagdag pa niya, kapag nabago natin ito, sigurado na anuman ang teknolohiyang ibababa ay magiging successful. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Maguindanao, Noray Masindato, nag-uulat. Mula naman ho sa probinsya ng Basilan, Mafar UNFAO sa Basilan isinagawa ang pamamahagi ng Agriculture Starter Kit para sa mga kooperatiba. Narito po ang pag-uulat ni Warha Junoban. Isa sa mga proyektong kasalukuyan na ginaganap ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at Food and Agriculture Organization of the United Nations
at from the people of Japan ay ang the Project for Agricultural Training for the Establishment of Peace in Mindanao. Layunin ng proyektong itong masanay at lalong mahasa sa agrikultural at bokasyonal ang mga magsasaka at mangingisda sa lugar na sakop ng Bangsamoro. Ang pagbigay ng mga starter kits ay kabilang sa proyekto na ito at ito ay ginanap noong ika-7 ng Disyembre taong kasalukuyan ng MAFAR at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations sa MAFAR Provincial Office sa probinsya ng Basilan. Kabilang sa mga starter kits na ito ay ang meat processing equipments, fish nets at iba pang mga makinarya na gamit pangsaka. Pinangunahan ni Director General Pendatun Patarasa kasama ang Chief Agriculturist Dato Fad Jaljalis, Deputy Minister ng Ministry of Labor and Employment, Matarul Estino at FAO Project Field Assistant Abigail, gana din ang distribusyon ng mga starter kits sa bawat pinuno ng mga kooperatiba. Ginanap rin sa mismong araw ang paglagda ng mga dokumento o ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng opisyal ng MAFAR at ng mga community-based organizations. Mafaraming anyat kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Basilan, Warha Junuban, nag-uulat. Ang panghuling balita ho natin, turnover ceremony ng farm tools and farm inputs ginanap sa probinsya ng Tawi-Tawi para po sa 3 kooperatiba. Ang pag-uulat naman ni Mr. William Usman. Noong November 30, ang MAFAR Tawi-Tawi na pinamumunuan ni Provincial Director Idris Nami ang nanguna sa turnover ceremony ng farm tools and farm inputs sa ating mga agrarian reform beneficiaries organizations sa munisipalidad ng Bungaw at Panglima Sugala. Bilang bahagi ng programa ng Agrarian Reform Division na magkaroon ng sapat na suporta para sa ating mga magsasaka upang mailarawan ang klase ng tulong na kailangan para sa agricultural farming at sa kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries, nagkaroon ng turnover ceremony ang ahensya upang mabigyan ng farming tools at inputs ang ating mga farmers para sa uunlad ng kani-kanilang pananim at kabuhayan. Bilang parte ng MAFAR mission upang itaguyod ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantay-pantay na kakayahan upang makaranas ng kalidad na serbisyo, ang 3 Agrarian Reform Beneficiaries Organization na nakatanggap ng iba't ibang farming tools at farming inputs ay ang Tarawakan Producers Cooperative, Sitio Upper Malun, Agrarian Reform Beneficiaries Association, at ang Magsagaw Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Ang nasabing turnover ceremony ay nasaksihan ng MAFAR Resident Auditor na si Ms. Marianita Castillo at ang ating Agriculture Division Chief na si Dr. Aida Jumli. Ayon kay Ms. Castillo, siya ay nagpapasalamat sa kakaibang partisipasyon at tiyaga ng ating ARBO sa pagpapaunlad ng kani-kanilang agribusiness at pagsisikap at kagustuhan na mapabilang sa mga programa at mga seminars na binibigay ng MAFAR Tawi-Tawi. Sa kanya namang talumpati, ani ni Dr. Aida Jumli ng pagbibigay ng mga makinarya, mga baka at kagamitan para sa pagsaka ay magiging daan upang magkaroon ng tinatawag na better farming at pag-unlad ng agrikultura ng bawat magsasaka, lalong-lalo na ang ating mga miyembro ng organisasyon. Ang mga farm tools at farm inputs na ipinamahagi ay 6 na baka, 6 na makinarya, 90 packs ng vegetable seeds bilang suporta ng MAFAR para mas lalong mapabuti ang kakayahan ng ating mga farmers at mapapanatili ang food sufficiency sa probinsya. Bago matapos ang programa, namahagi rin ng mga botas at sombrero para magamit ng ating mga miyembro ng organisasyon o ang mga farmers para sa kani-kanilang araw-araw na pagtatrabaho. Bilang dagdag, ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan din ng MAFAR Tawi-Tawi staff at mga pamilya ng mga magsasaka.
Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ako po si William Usman Jr., nag-uulat. Yun po ang kabuuan ng ating pong balita at magbabalik po tayo para po sa ating pong talakayan pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Ayon sa Halal Food Industry Development Program ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ilan sa mga pagkaing tinuturing na haram ay ang mga sumusunod. Una, karne mula sa baboy tulad ng ham, hamon, bacon at iba pang kahalintulad nito. Pangalawa, mga produktong batay sa baboy at mga byproducts tulad ng sausage at gelatin. Pangatlo, mga hayop na hindi wasto ang pagkatay o patay na bago kinatay. Pang-apat, alkohol at iba pang klaseng inumin na may alkohol. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo ng ating pong pagtatanghal kung saan pag-uusapan po natin ang Mafar Barm Halal Program. At dito ating alamin kung saan na ba tayo as far as the Halal Program is concerned at lalong-lalo na ito pong katatapos lamang na Halal Congress. Narito muna ang mainit na pagbati ng ating pong bisita. Walang iba kundi ang Section Chief ng Halal Program ng Mafar, si Engineer Saiduna Lawan. Ito po mga kaibigan ng kanyang pong mainit na pagbati bago po ang ating pagkipagtalastasan. Engineer, Assalamualaikum, and again, welcome to our program. Waalaikumsalam. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Okay. So, yun po siya. Minsan ako natin siya nakapiling dito. Di ako nagkakabali first quarter or second quarter. No, na inalam po natin sa kanila saan sila pupunta as far as the Halal Program is concerned. So ngayon, unahin ho natin itong katatapos ho namang na Farmers Fisher Folks Congress na kung saan naka-feature po dito ang halal. So, pwede ba natin malaman kung bakit natin isinagawa itong halal? Ito ba ay kauna-unahan or nagawa na natin ito? Okay, maraming salamat po ma'am. Actually, itong Halal Congress ay pangalawang beses na po ito. Okay. Nangyari po ang unang Congress noong 2019. So nasundan ngayon na kung saan pag-uusapan po dito ang about sa mga current challenges mapatungkol po sa halal food industry dito sa ating region. Okay. Sino po yung ating mga partisipante dyan? Gaano kadami? Ito ba taga Maguindanao lang, nasa mainland lang, or kasama po ang Basulta area? Opo. Itong activity po natin nito na Agri-Fishery Halal Congress ay dinaluhan po ng lahat ng probinsya ng region. Okay. Which is mayroon tayong mga partisipante from island provinces, sa mainland provinces, including 63 geographical area. So, ibig sabihin ito, this is a region-wide na activity na kung saan kasalukuyang nililimbag, nirarepaso kung saan tayo ngayon at ano ang dapat nating mangyari sa mga susunod na mga taon, no, as far as the Halal Program. So, sino po yung ating mga speakers na tumalakay po doon sa sabi niyo mga opportunities, challenges, and some issues? O sino po yung ating pong partner dito na naimbita? So, isa po sa atin is, ang mga speakers po natin dito ay mayroon tayong speaker galing from national, yung ating halal focal head ng DA National. Okay. Na pinangungunahan ni Attorney Jamil Matalam. Okay. So, and then mayroon po tayong mga speakers galing sa Bangsamoro Halal Board na kung saan tinalakay po nila yung mapatungkol sa implementing rules and regulation ng halal dito sa BARM. Marami po tayong speakers na mga experts. Mayroon din tayong galing sa mga expert na kung saan matagal na nilang tinututukan itong halal, katulad nila Dr. Quit na pinag-uusapan nilang mapatungkol sa what is halal. And may representante din po na nag-i-speech po sa mga ating activity na galing sa Grand Mufti or di Bangsamoro Mufti. Opo. Okay. Darul Ifta. Darul Ifta. So, Opo. importante And then, yun. meron din po tayong mga speaker na tumalakay mapatungkol sa kapasidad ng BARM mapatungkol sa halal
halal laboratory, which is Okay. galing sa MOST. Balm. Oo, meron And na then tayo meron dito. din galing sa academ. Okay. Yun po yung So, yun conversation mga kaibigan, natin. yung mga partner ho natin, so mga batitikan na mga speakers, makapantag sa halal. Kasama na po yung ating retiradong expert, no, na si Yes. Dr. Nuruddin Quid, no, na nag-retire na pala siya ito sa National. Opo, Okay, nag-retire and na of po course ang Mufti, importante ho yan, ang ating pong halal board, at of course doon sa DA National si Attorney Matalam. So, yun, at dinaluhan po ng how much ang mini? Target participant po natin dito doon sa kuha natin is 150, then more than 160 po yung nakadalo. Ayun, so maganda rin po yun na, and we hope no na malaki ang makuha nilang mga impormasyon patungkol po dito, no, at mas lalago pa ang ating halal industry. So yun no, yung ating halal, ano yung mga masabi ho natin na pinaka-tangible na accomplishment nung halal congress natin bago tayo pupunta doon sa milestone? Actually po ma'am, we have a total number of 12 trainings including itong Halal Congress. Okay. So natapos po natin yung lahat. Mhm. Na kung isasama po natin yung lahat ng ating target, ay meron tayong sana is 800 na participant. Ayun. But after the completion ng 12 na activities, mayroon tayong 877 na So, sobra. participante. So, Sumobra po more than tayo. 100% na yung Opo. target to natin. So, yun ang pinaka, sabi nating strong performance ninyo as far as the halal is 2021, concerned. opo. So, what about yung mga target natin noon na distribution ng mga animals? Opo. Actually, magsisimula po yung distribution natin. Kahapon po, nagsimula yung distribution natin sa 63 barangay. Ay, okay. And then, lahat po nung ating dispersal ay for delivery na po lahat. Dahil natapos na po yung procurement So, natin. sabi natin na matapos natin for 2021 yan. Yes, So, gaano within kadami 2021. yung nasa special geographical area na kahapon natin ibinigay? So, mayroon tayong 128 heads of goat. Goat, okay. Then, masusundan po yun ng 800 heads of native chicken. Okay. So, nakafocus lang kasi tayo dyan sa native chicken. Opo, At for, saka for halal compliant for halal production compliance production. Na, paborito natin yung itlog ng pato na yan. So, so yung siguro magkatulong na lang yung organic. Alam ko na namahagi na sila noon ng pato. Wala kayong pato, no? Native Wala po, chicken. wala Okay. No, yan na ba yung free range chicken? Yes. Okay. Yan po. So, yun. Ang goat naman na pag-urban ka na nasisita. So, matagal pa yung mga ano, pero isa yun sa mga dapat na paramihin natin sa ating, after na magiging kuha na nila yan, yung malaking bagay na yung ibibigay sa inyo dyan at maparami para po sa needs siyempre ng halal at needs natin as Bangsamoro. Okay, so maliban doon sa dalawang nabanggit natin ngayon, ano pa yung mga, kasi ang ano natin dito, kahit na top 3 accomplishment, isa na po yung Congress, nandyan na, yung trainings, then and of course yung distribution. So yun yata ang pinakatatlo na best ninyo. Okay. So hindi natin maiwasan for the whole year, no, meron ho tayong hindi gaanong kaaya-aya or hindi natin naabot o masabi natin low performance ho tayo. Pwede ba makabanggit tayo ng mga dalawa? Opo. Actually, meron po tayong tatlong infrastructure project Okay. sa halal. Isa na po dyan yung halal feed mill. Mhm. Yung halal feed mill po, ang status natin dyan is nasa procurement na po. Ibig sabihin, we are hoping na within this year, 2021, ay Makalabas na. ma-obligate na. Obligate Although, may contract signing na Okay. for the contractor. Okay. And then yung dalawa, sa ngayon hindi pa nasimulan. Siguro yan yung pinaka-kuan namin, pinaka-low performance namin. Yung dalawa which is slaughterhouse at saka halal training center. Which is may mga issues pa doon sa ground bago natin finally ipasok sa procurement. How much is the worth nung medyo low? Hindi naman natin kasi gagawin naman din. How much is the cost of yung training center, yung mga binanggit mo mga infrastructure na hindi pa nagawa? Yung halal feed mill po natin is nasa 2 million.
Then yung halal slaughterhouse natin ay nasa 4 million. Okay. And 3,500,000 yung training center. Almost 10 million. Opo. Pa-pilot yung training center ng halal. Initially, ang area is Dato Saudi Ampatuan. Okay. Then yun yung Feed mill? titingnan natin kung pwede pa. Okay. Then feed mill sa Gindulungan, yun yung ongoing na yung procurement. Then yung halal slaughterhouse, kaya sinabi ko na may mga issues pa. Okay. Dahil yung halal slaughterhouse is Hindi pa ma-determine. hindi pa ma-determine. Okay, okay. So, meron na tayo dito sa Cotabato City, meron na tayo yata doon sa DAS, or ang Batuan ba yun? Oh, DAS. DAS po, DAS. DAS yun. So, yung isa naman yan ay siguro somewhere in First District, noted na kung saan nagpaparami yan. So, anyway, so mga kaibigan, yun po yung ating napakagandang mga impormasyon na nakuha ho natin. So, hindi natin maiwasan na bago tayo magwakas kasi mag-i-end na rin ang 2021. Ang 2022 natin ba na target? Ano ang i-focus po ng halal dito sa BARM? Opo, magkakaroon din po tayo ng series of trainings sa Okay, lahat training ng pa rin. probinsya. Okay. Opo. Then meron din tayong dispersal na Okay. almost the same with the 2021 na budget. Okay. Yun po yung Oh, mangyayari. so, yun ang nakakon kayo. So, yung palisiya na pairalin ho natin na nakabase doon sa issues and concern, no, ano po yung mga in-expect ninyo na policy na ibibigay o iano sa atin ni Dr. Muhammad Yaqub, ang ating minister? Most probably, nakikita natin na ang nakita natin is isa yung supply chain na kung saan magsisimula from production up to processing and to value chain value ng chain. ating So yun po yung nakikita natin na problema sa halal industry. Okay. Sa processing ba or pati na doon sa mga menu no na inaano natin dito sa mga halal certification, di ba niyo naka-target sa 2022 na talagang paigtingin na ho natin yan? Nakapokus po tayo more on advocacy muna. Advocacy and Opo. production. Opo. Okay. Ang certifying body naman is meron naman tayo no? Doon sa mga board. Pero ang sabi nila, bakit daw ang Davao, ang dami-daming na-certify na at saka dito sa atin is less. Ano po yung constraint ho natin dyan? Isang nakikita rin dyan yung pagpapaintindi ng mga beneficiaries, yung mga Okay. establishments. At saka education pa rin ang Education pa kailangan. rin. Kaya nakapokus tayo sa advocacy sa ganyan. Okay, okay. So, siguro, parang na-touch na ho natin talaga ang halal, ang kanilang milestone, ang kanyang napakaganda na Halal Congress, no? Ay siguro, baka meron ho kayong iba pang sasabihin, no, na ma-encourage si Babo no si Bapa, no, sa mga stakeholders, no, na mapya, kaparagoy na halal tanong niya. So, siguro ito yung parting message ko po. Nung nakaraang Halal Congress ay pinag-usapan po yung implementing rules and regulations. And then, magkakaroon po tayo ng mga standards na applicable dito sa BARM kung saan ay pwedeng magamit ni Babu at saka si Wapa Okay. na gustong mag-engage into halal industry. Okay, kasi napaka-importante din yung tatak ho natin dyan. Kahit na siguro yung mga tinadtag, yung galing sa Sulu, dapat Yes, ma'am. i-accredit Opo. natin siya na halal. Kasi napakaganda rin po na feature sa every big event ho natin, yung exhibit at saka sailing. Wala na ho libre ngayon ha, lahat may puhunan. Pandemic ko tayo ngayon, kailangan kumita. So, yun lang po, mga kaibigan, ang kabuuan ng ating pong talakayan, na kung saan nakasama ho natin dito si Engineer Saiduna Lawan, ang Chief ng Halal Program dito po sa may BARM. Magbabalik po tayo pagkalipas po lamang nito. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod.
2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, passport, Professional Regulatory Commission, ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Para po naman sa ating inaabangan na mga presyo ng ating agri and fishery products, lalo na po yung mga namamimili at mga nagpapabili. Ito po ngayon, unahin natin ang presyo ng ating pong palay. As usual, the major commodity, no, dahil kinakain po natin, no, ang bigas. Ang palay po ngayon, mga kaibigan, ay medyo nagtaas. No? Ang presyo ngayon ay nag-range yan ng 16 to 19 pesos ang per kilo. Sana all, no, at hindi magbaba kung during the peak time ng harvest. Ang white corn po natin ay 14 pesos, habang ang ating yellow corn ay 18 pesos and 50 centavos. Sa kopra ho natin, alam ba ninyo ang presyo ng ating pong basilan ay 27 pesos ang per kilo. Ang Lanao del Sur ay 35 pesos ang per kilo. Maguindanao and Cotabato City ay 42 pesos na. Medyo mahal dito ha. Ang suluho natin ay 30 pesos. Ang Tawi-Tawi ay 37 pesos. Ang regional average price po ng ating kopra ay 34 pesos ang 20 centavos. At ngayon ho, ang presyo ng ating pong bigas, nako, ang ating pong mga imported na gaya ng Yasmin, Sinanduming, Beya, at ano pa mang tatak dyan, ay nag-range lamang siya ng 41 pesos to 42 pesos ang per kilo. Ang Sinanduming ho natin, sa atin talaga ito, dito sa atin sa Mindanao, ay ngayon ay 37 pesos ang per kilo. Ang 7-tonner is 36 pesos. Ang ating masipag ay 34 pesos. Wala tayo ngayong NFA price ha. Okay. Sa ating pong isda, ang bangus natin, no, ay handang hindi bumababa. 200 pesos ang per kilo. Ang ating tilapia ay 180. Ang barilis ay 340. And then, ang ating galunggong ay 180. Ang barilison ay 180 rin. Kasama ang pusito ay naging 200 na po ito. Ang hito ho natin ay medyo tumaas. Depende po yan sa size. Ay nasa 200 pesos na po ang per kilo. Ang ating pong dalag na malalaki, naku, 300 pesos na magiging endangered species na ito ang per kilo. Dalag, aluwan, tigilan. Okay, sa mga dried fish natin, ang dilis, subulinawanan na 400 pesos bumaba kasi minsan umabot ng 650. Ang katambak po ay 350, ang tuyo ay 170 ang per kilo. Dadako naman ho tayo sa ating karne. Ang laman ng baka ay 320, ang ribs ay 220, ang tapa ay 320. Wala pong T-bone dito, wala pong goat, no, na nakuha si Dato Teng Lipoles. Ang ating pong atong ating manok, ano, ay paborito ng mga bata at kahit mga matatanda ha. Ang presyo po ng ating pong white leghorn, no, dressed chicken na ito ay 160 ang per kilo. Then ang native chicken ho natin, no, ay talagang hindi bumababa yan. 270 ang per kilo. Ang dressed chicken, no, ay umaabot na yan siya ng 300 to 350. Pero chop-chop muna na yan dahil naalis na yung mga balahibo. Ang sa itlog naman na malaki, madaling lutuin, na lalo na yung mga busy mother, no, pero at ang ating pong per tray ng jumbo ay 280. Ang ating pong XL ay 210. Ang large ay 200.
ang medium ay 195, habang ang ating small ay 180. At meron ho tayong dagdag ngayon, ang salted eggs. Kinulayan yan ng pula ha. Minsan ay kinukulayan ng, darating tayo sa violet, 450 ang per tray. Sa mga gulay at mga lamas ho natin, wala ngayon kwan dito ng ating kamatis, repolyo at saka talong. Pero ang talong ho natin mga kaibigan dito po sa may Mapar Palengke is 30 pesos ang per kilo. Ang ating pong okra dyan is 30 pesos din. Ang ating pong sili para sinigang ay nasa 40 pesos ang per kilo. No, ay nandyan po sa may Al Rahman, no, yung organic farming na nandyan po sa may Mapar Palengke. So ang presyo ng ating sibuyas ngayon is 160. Ang ating luya is 130. Ang bawang is 140. Ang ampalaya natin ngayon ay mahal ha, 80 pesos. Ang pipino ay 40 pesos. Ang okra at saka ng pechay, ang per bundle ay hindi pa rin tumataas, 10 pesos ang per bundle. Ang Chinese pechay, hindi rin ito bumababa, 70 pesos. Ang carrots natin na masustansya, may beta-carotene, no, ay 90 pesos ang per kilo. Sa prutas naman ho natin, ang mangga ngayon, mahal na ha, 120 ang per kilo. Watermelon is 35. Ang bayabas o guava is 60 pesos. Ang ating avocado ay nasa 80 pesos. Naku, mahal na ito si masustansyang avocado. Ang pinya ay 40 pesos. Ang papaya ho natin is 25. Ang saging na lakatan is 50. Pero nandyan po sa Mapar Palengke, isang bulig, may 150. Ang ating pong durian, puyat, ay 120 ang per kilo. So, kung kayo po ay mapadako dyan, dagdag lang ho na ianong natin yung abono kasi hindi naman din nagbabayan. Ang ayura ho natin ay nasa 2,000 plus na ngayon. Ang sulfate, kabibili ko lang din ay 1,050 pesos. Then, and of course, ang ating Muria Tumputas naman, 0060, ay nasa 1,005 pa rin ang per sako. So, mga kaibigan, ang ating pong pansamantalahin po ninyo sa Mapar Palengke, ang mga products po mula po sa Basulta area, no? Thank you very much doon po sa mga pusit, yung mga kahawasug, mayroon po sila mga cookies doon na napakasarap, at talagang sila lang po marunong magawa niyan, no? At diyan po sa may Al Rahman, no, organic rice is available by kilo and by sack, no? At of course with Dr. Modrica Masukat facilitating ang sa Lanao del Sur, no, yung kanilang mga masasarap na bulwa. Meron po mga dudul, and of course yung Ahmad, meron sila dyan mga iba't ibang mga binibili, no, na agriculture product. So, magbabalik po kami mga kaibigan para po sa ating recap at iba pang mga announcement. Pagkalipas lamang nito. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon nito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Haris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mapar Barm, sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Haris at 0905-937-0728 para kay Harisa.
Mga kaibigan, sana naibigan po ninyo ang isang buong oras nating pagtatanghal at huwag ninyong kakalimutan na by next week, no, ang pagkakaabalahan po ng ating pong kagawaran dyan po sa may Basulta area ay magkakaroon po ng 2 weeks renewal of registration of vehicle noon sa mga commercial, no, na mga barko, no, na dito sa atin nangingisda, something like that. 2 linggo ho doon sa Basulta areas, magkakaroon po ng capacity building doon po sa mga ating pong nasa regulatory officers ng MAFAR, ang techno training on Abaca and itong post-harvest doon po sa Lanao del Sur, at gayon din yung assessment ng Kasili, no, dito po sa may probinsya ng Maguindanao. Yun po ang mga upcoming activities, and syempre pa, no, busy yan sila magawa ng mga year-end reports, ang ating mga coordinators, no, syempre ang ating mga MMOs at ating mga kasamahan, no, na kahit sa ang opisina ay magkakaroon po ng report, year-end report. At towards this, mga kaibigan, pinasasalamatan ho natin ng lahat na nagpaunlak sa kanila pong mga efforts, no, na maibahagi po sa pamagitan ng ating programa yung mga iba't ibang gawain na nagawa ho nila, no, sa loob po ng isang taon, no. Halos nagkakaroon tayo ng sa question ho natin, no, ay mga konting brief recap ng kanilang mga milestone, the 3 up or performing, at saka 3 low performing na hindi nila nagawa, at meron pa mga justification. So sana po mga kaibigan, naibigan po ninyo, at sa ngalan po siyempre ng ating mga newscasters, no, sina Ma'am Connie, sina Naima, sina Bea, no, yung ating mga provincial reporters, sina William Usman, and of course si Warha Januban, and of course sino pa, si Sam Raida Umdong, din natin makakalimutan, bago lang si Noraima, no, thank you very much po sa inyo, at sina Nes na nandyan din, si Ma'am Connie, ulitin ko lang po kasi nasarap ko ngayon, no, and of course sa ngalan din syempre ng ating ICTS chief, si Ma'am Musrifa Mago, and of course ang masipag ho natin na editor ng ating programa, si Engineer Himay Ulama, no, itong kalagi nating partner, at sa technical side kami rin po ay nagpapasalamat, at syempre sa buong kabuuan ng management ng MAFAR BAR na pinamumuan po ni Dr. Muhammad S. Yacub, 10 na kanyang mga directors, no, pinasasalamatan ho natin na sina Ma'am Julie, then of course sina Director Kikay, then of course si Director Daud, si Director Patarasa, then si Engineer Gamil, Director, no, at sina Sir Tong Abbas, no, at marami pang iba, no, na kung saan naging kaparte ng ating pong programa. Siyempre, nasa second week na ho tayo, last 3 episode na lang po tayo, at mamamaalam po tayo sa ating pong 2021 programa ho natin. At ito po mga kaibigan, ng inyong abang lingkod, as usual, Haji Diggs Rakman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum, happy holiday season po sa lahat po ng ating mga Christian brothers and sisters. Wassalamualaikum. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.